Ito na po, matindi po ang ating pong gagawin ngayon ng reaction video. Itong balita pong to mula po sa Net25. Rumesback ang China gamit ang buwelta nito ng taripa laban sa Estados Unidos. Ito ay matapos i-anunsyo ni US President Trump ang tinatawag nitong reciprocal tariff sa halos lahat ng mga bansa na magpapasok ng produkto sa Amerika. At sa kabilang balita po na ating pong gagawin ng reaction video mula po sa UNTV, nagsimula na ngayong araw ang taunang Cope Thunder exercise sa pagitan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas at ng Amerika. Pagkatapos ng 3 linggong suspension sa paglipad, muling sasabak sa pagsasana ang F-A-50 Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon, magkakaroon din ng observer mula sa iba't ibang kaalyadong bansa. Kung hindi ka pa po nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Rumesback ang China gamit ang buwelta nito ng taripa laban sa Estados Unidos. Ito ay matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump at tinatawag itong reciprocal tariffs sa halos lahat ng mga bansa na nagpapasok ng mga produkto sa Amerika. Narito po report ni Net25 correspondent Anjay Guzman. Matindi ang buwelta ng China laban sa taripa ng US noong Biyernes gamit ang sarili nitong countermeasures. Ayon sa Beijing, 34% ang ipapataw nitong taripa sa lahat ng US goods. Nagpatuloy ito ng harang sa export ng ilang rare earth materials. Ayon sa Finance Ministry ng China, ang karagdagang taripa nito sa US ay ipapatupad sa Agis ng Abril. Sinasabing ang aksyon na ito ng China ay lalong nagpapalalim ng umiinit na trade war. Noong Miyerkules, sinanunsyo kasi ni Pangulong Donald Trump na papatawan nito ang China ng 34% ng taripa, dagdag sa 20% ng pininato dito ngayong taon. Para sa akin po, ay hindi po mararamdaman ng Amerika ang 34% na dagdag taripa ng China. Kasi po hindi naman po gaanong nag-aangkat ang Amerika ng kanilang produkto sa China. Ang China pa mismo ang mas maapektuhan sa pagpataw ng 34% na tariff ng Amerika. Dahil alam naman po natin, globally, ang China ay nag-aangkat ng kanilang produkto sa buong mundo, kahit po sa Pilipinas. Kaya po, tatawaran lang sila ng Amerika dahil ang Amerika ay hindi po talaga nag-aangkat ng kanilang produkto sa China. Dahil dyan, tinamaan na naman ang kalakalan ng agrikultura. Agad na sinuspindi ng Chinese Customs ang imports ng sorghums mula sa grain exporter CND USA Incorporated. Hinarangan din nito ang imports ng poultry or bone meal o fertilizer mula sa 3 US firms. Marami pong pagkukunan ng Amerika ng mga fertilizer at ng mga itlog o mga poultry na yan. Hindi lang po sa China. Dekalidad pa. Kasi pag galing ng China, alam nyo na, di ba? Hindi po dekalidad at baka po malason pa ang mga Amerikano dahil dyan, no? Kasi syempre magkalabang bansa yan, eh. Baka mamaya kung ano pang gawin ng China at alam na, yung COVID sa kanila rin nagmula, di ba? Kaya marami po nagsasabi na man-made po yon at hindi po yon talaga virus na galing po sa nature, no? Ano po yan, mahabang usapin po yan pagdating po dun sa nangyaring pandemya, no? Dahil marami po talagang eksperto nagsasabi na talaga pong sinadya po yun ng China, no? Para po magbura ng mga kalaban nilang mga lahi. Pero ito po ang sinasabi natin dito, no? Hindi po mararamdaman ng Amerika ang pagdagdag taripa ng China na yan at pagban nila ng mga fertilizer na yan sa US. Baka sila pa, ang China pa ang maghikahos dahil po dun sa mataas na taripang ipinataw ni Donald Trump sa China. Nag-anunsyo rin ng Beijing ng pagkontrol sa exports ng medium at heavy rare earths simula noong Biyernes. Nagdagdag rin ito ng 16 na US entities sa export control list nito. Inilagay din ng China ang 11 firms sa unreliable entity list na pinapayagan ang Beijing na aksyonan ang foreign entities.
Kasama dito ang films kaugnay ng pagbebenta ng armas sa Taiwan na ayon sa China ay teritoryo nito. NJ Guzman, Washington. Grabe no, lahat na lang po ng bansa pinakikialaman ng China. Lalong-lalo na po yung Taiwan, puro sila banta. Lahat ginagawa nila. Pero hanggang ngayon, hindi po sila nagsisimulang girahin ng Taiwan. Alam po kasi nilang kahinatnan nila. Lipat po tayo dito po sa isang balita na sinabi po natin kanina. Ayun nga po, FA-50 ng Philippine Air Force muling sasabak sa Cove Thunder exercise. Simulan na po natin to. We have lifted the grounding of our aircraft and right now they are participating in the Cove Thunder 25-1 exercise. Muling lumipad sa himpapawid at sasabak sa Cove Thunder exercise ngayong taon ang FA-50 aircrafts ng Philippine Air Force. Ito ay matapos suspindihin ang 11 pang unit ng fighter jets kasunod ng pagbagsak ng isang unit nito sa Bukidnon noong March 4. Yun nga po, rest in peace po doon sa piloto na nagbuwis ang buhay doon po sa, sa Bukidnon po nung bumagsak po yung eroplano. Nakakalungkot po yun dahil po nalagasan po tayo ng mahusay na piloto, pero ganun po siguro talaga ang pagkakataon, no. Pero ngayon po ay muling lumilipad ang mga FA-50 po ng Philippine Air Force. Sabi ng Philippine Air Force, natapos na ang kanilang isinasagawang investigasyon at ilalabas na sa lalong madaling panahon ang resulta nito. Gayunman, tiniyak ng hukbong himpapawid na ligtas ng gamitin ang mga eroplano. But right now, our FA-50 fleet is on full operational status and they are participating in our upcoming bilateral and multilateral exercises. Yes, our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. Ngayong araw, opisyal nang binuksan ng Cove Thunder Exercise 25-1 dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Pinangunahan ito ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng International Observer Program kung saan ilan sa mga kaalyadong bansa ang sasama, gaya ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga bansa na sumusuporta po sa mga aktibidades ng Philippine Air Force dahil po sobrang solid po talaga sila. Hindi po sila bumibitaw sa suporta. At alam niyo naman, no, kaya po tayo sinusuportahan ng mga bansang yan dahil tayo po ay gumagawa ng tama at tayo po ang binubuli ng China. At maging sila rin po, yung mga bansang pong yan, ay binubuli rin po ng China. Kaya po nagkakaisa po yung mga bansang yan para labanan itong China. Kaya sobrang solid po talaga lahat po ng mga bansang yan, suportahan po natin dahil tayo po talaga ang gumagawa ng tama dito, lalong-lalo na po dyan sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Their presence is a reminder that security is not a concern of one, but the responsibility of many. Further down the road, we look forward to the seamless transition to exercise Bagatan. Yes. Which will continue to push the boundaries of our interoperability with other allied forces. Layunin ng pagsasanay ngayong taon ay paunlarin ang kakayahan sa asymmetric warfare, pahusayin ang conventional capabilities upang matiyak ang kahusayan sa mga operasyon sa himpapawid. Mapataas ang operational readiness at mission effectiveness ng hukbong himpapawid. We're counting on each of you to integrate new technologies, test innovative tactics, and further strengthen our ability to operate together as part of a joint and coalition force. The lessons learned here will help shape our future operations and enhance our ability to respond to any crisis, natural disaster, or security challenges that may arise. Throughout the exercise, we will engage in a range of high-value activities aimed at improving our joint operational effectiveness. This includes developing warfare capabilities for force projection, area denial, enhancing joint articulated defense strategies, and sharpening our edge in electronic warfare
electronic intelligence, and mission planning. Ang dami pong training ng ating Philippine Air Force po. Kasi po, sinasabi ko po sa inyo noon pa, left behind na po ang technology natin. Kailangan po ma-enhance po lahat ng training, lalong-lalo na po ngayon, digital era na ngayon. Kailangan na po nating sumabay. Lalong-lalo na po, no, sana po magkaroon din po tayo ng napakaraming drone. Kailangan po yan ng ating Philippine Air Force. Para po makasabay po tayo sa teknolohiya. Kasi po, ganun na po ngayon eh. Ganun na po yung digmaan ngayon, hindi na po basta man-to-man combat, no? Talaga pong technology na, digital era na kasi ngayon, kaya yun na ang kailangan nating i-training. Kaya tayo po ay maghahabol at paghahabol talaga tayo ngayon. Nakikita nyo naman ang ginagawa ng ating Armed Forces of the Philippines, no? Talagang nagte-training sila ng lahat ng mga advancement dyan po sa ating sandatahang lakas. Kabilang sa pagsasanay ay ang combined air and ground exercises. Ito yung F-16 ng Estados Unidos na gagamitin sa Cove Thunder exercise ngayong taon. Mas advanced ang kakayahan niyan kumpara dito sa FA-50 na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Isa sa balak bilhin ngayon ng sandatahang lakas itong F-16 at nabalak idagdag sa asset ng Philippine Air Force. Pa-improve na po tayo ng pa-improve, no? Maraming salamat sa ating Pangulo. Dahil kung hindi po talaga si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente ngayon, ay wala po, matetenga po talaga ang ating mga kagamitan dyan sa ating sandatahang lakas. At hindi po tayo mag-i-improve. Kasi nga po, kung yung nakaraang administrasyon pa rin ang nakaupo, wala po, hindi po tayo mag-i-improve dahil po haharik lang po talaga sila sa puwet ng kalabang China. Kasi nga po magkakampi sila eh, di ba? May gentleman's agreement eh. Pero ngayon po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay eager na dumepensa at lumaban sa mapanakop na China. Kaya sobrang kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, sabay na lumipad sa himpapawilang FA-50 ng Philippine Air Force at F-16 ng Estados Unidos sa pagbubukas sa Clark Air Base. Nice. The primary role our F-16s will be conducting here is we're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept aircraft. Siyempre malaking kudos din po sa Amerika dahil mulat sa pool po hindi po tayo pinababayaan at talagang tinitraining tayo sa mga dogfight, lahat na po ng mga nabanggit niya kanina, no? Sobrang solid po talaga, kahit ano pong mangyari ay hindi po tayo binibitawan ng suporta ng Amerika. We will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Nasa 729 personnel at iba't ibang uri ng assets mula sa Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay gaya ng FA-50, A-29B Super Tucano, S-76A at S-70I Black Hawk helicopters. Nako, iiyak na naman po ang China niyan, no, malamang. Siyempre po, nilalahukan tayo ng iba't ibang bansa, no, yung mga Asian countries kanina nabanggit niya at ng Amerika. Tandaan nyo yan, no, wala pong kakampi ang China dito. Kahit po sa Taiwan, no, wala pong kakampi ang China doon. Talagang sinusuportahan din po ng mga neighboring country ang Taiwan. Kaya nga po hanggang ngayon, no, sa liit po ng Taiwan, hindi pa rin nila masimulan na sakupin ang Taiwan. Dahil alam po nilang kalalagyan nila sa Amerika pa lang po, ay syempre hindi po tutunganga ang Amerika. Talaga pong gagalaw ang Amerika para sumuporta sa Taiwan. Kaya dahil po sa nangyayari to sa mga exercise na to natin, iiyak na naman po at magrereklamo na naman itong China. Ganyan po ang talent nila. Mula naman sa United States Pacific Air Force, kabuuang 250 personnel at 12 F-16 fighter jet. Isa sa gawa ang mga pagsasanay sa Basa Air Base, Clark Air Base at Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac. Tatagal ang pagsasanay hanggang April 18. Ryan Lacanlay. Ayun lang po, no, atin po nagawa ng reaction video ang mga bidyong to dahil sobrang solid po talaga ng suporta ng iba't ibang bansa sa atin. Paigting po na paigting ang ating training at pag-a-upgrade ng ating sandatahang lakas. At ito na nga po, no, sa tingin nyo po ba maapektuhan po ba ang Amerika sa pagpataw ng napakalaking taripa
ng China sa kanila. Ako po, para sa palagay ko po, no, hindi po sila maapektuhan at ang China po ang tunay na maapektuhan kasi sila po ang nag-aangkat ng kanilang mga produkto sa buong mundo. Real talk po yan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe dito po sa ating channel at sa mga sumusubaybay. Maraming salamat. Huwag niyong kalilimutan na i-like tong ating video kung nagustuhan niyo ating reaction video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.